po naming ipahayag na kami po ay nagbahagi na ng Google Drive link ng press kit na naglalaman ng mga materyales patungkol sa January 2026 inflation report. Ngayon, ngayon ay ikinagagalak ko pong ipakilala si PSA Marinduque Chief Statistical Specialist, Gemma N. Opis, na siya mag-uulat tungkol sa paggalaw ng mga presyo ng ating mga bilihin sa lalawigan nitong nakalipas na January 2026. Ating pakinggan ang report ni CSS of. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority, Marinduque Provincial Statistical Office ay malugod na mag-uulat ng antas ng inflation sa lalawigan para sa buwan ng Enero 2026. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa lalawigan ay naitala sa antas na 1.3% nitong Enero 2026. Nanatili ang antas na ito gaya noong inflation noong nakaraang buwan. Noong Disyembre 2025, ang inflation ay naitala sa antas na 1.3% at 2.6% naman noong Enero 2025. Mula sa mga probinsya at highly urbanized city na bumubuo sa rehiyon ng Mimaropa, pangatlo ang Marinduque sa nakapagtala ng mataas na inflation rate nitong Enero 2026. Marinduque lamang ang nagpakita ng hindi paggalaw ng antas ng inflation. Pagdating sa overall inflation nitong Enero 2026, ang pangunahing nag-ambag ay ang restaurants and accommodation services na may 7.4% inflation at 37.6% share. Ang nag-ambag ng malaki sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang mas mataas na presyo ng restaurants, cafe and the like with full service na may 7.5% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Enero 2026 ay ang food and non-alcoholic beverages na may 0.6% inflation at 18.5% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Fish and other seafood na may 6.3% inflation, meat and other parts of slaughtered land animals na may 5.7% inflation, at vegetables, tubers, plantains, cooking bananas and pulses na may 6.1% inflation. Ikatlo naman ang housing, water, electricity, gas, and other fuels sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation ng lalawigan nitong Enero 2026. Ito ay may 0.9% inflation at 12.3% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod. Materials for the maintenance and repair of the dwelling na may 5.1% inflation, uling na may 8.6% inflation, at actual rentals paid by tenants for main residence na may 0.5% inflation. Sa 13 commodity groups, 4 ang nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Enero 2026. Ito ay ang mga sumusunod. Restaurants and accommodation services na may 7.4% inflation, housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 0.9% inflation, alcoholic beverages and tobacco na may 4.3% inflation, at ang clothing and footwear na may 3.0% inflation. 5 commodity groups naman ang nagpakita ng pagbaba ng presyo nitong Enero 2026. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 0.6% inflation, furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 2.1% inflation, health na may 1.2% inflation, transport na may 0.1% inflation, at personal care and miscellaneous goods and services na may 0.8% inflation.
Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation nitong Enero 2026 gaya noong Disyembre 2025 ang mga sumusunod na commodity groups. Information and communication na may 0.5% inflation, recreation, sport and culture na may 1.4% inflation, education services na may 0.0% inflation, at financial services na may 0.0% inflation. Nagpakita naman ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ang mga pangkat ng pagkain sa lalawigan sa na 0.5% nitong Enero 2026 mula sa 1.2% noong Disyembre 2025. Sa mga pangkat ng pagkain sa lalawigan, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod. Mais na may 8.4% inflation, meat and other parts of slaughtered land animals na may 5.7% inflation, particular dito ang karne ng baboy, vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses na may 6.1% inflation gaya ng kamatis, at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 0.5% inflation tulad ng luya. Nagtala naman ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Enero 2026 ang bigas na may negative 14.4% inflation. Sa kabilang banda, nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod. Fish and other seafoods na may 6.3% inflation, particular dito ang dilis. Fruits and nuts na may 3.6% inflation, gaya ng dalanghita, at sugar, confectionery, and desserts na may 0.7% inflation tulad ng ice cream. Nanatili naman sa kanilang antas ng pagtaas ng presyo ang mga sumusunod. Flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 0.5% inflation, particular dito ang sotanghon. Milk, other dairy products, and eggs na may 0.3% inflation, gaya ng powdered milk, at oils and fats na may 2.9% inflation. Nitong Enero 2026, ang inflation rate para sa bottom 30% income households ay bumaba sa antas na 1.0%. Noong Disyembre 2025, ang inflation rate para sa bottom 30% income households ay naitala sa antas na 1.2% at 2.5% naman noong Enero 2025. Ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng antas ng inflation para sa bottom 30% income households nitong Enero 2026 ay ang pagbagal ng pagtaas ng antas ng inflation ng mga sumusunod na commodity groups. Food and non-alcoholic beverages na may negative 0.5% inflation at 92.9% share, transport na may negative 0.1% inflation at 4.4% share, at personal care and miscellaneous goods and services na may 0.7% inflation at 1.7% share. Nitong Enero 2026, ang naitalang Consumer Price Index o CPI ay 136.1 pesos. Ang CPI ay isang pamantayan para sukatin ang pagbabago sa pangkalahatang antas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo na karaniwang binibili ng mga mamimili. Ito ay ginagamit upang masuri ang inflation at malaman ang paggalaw ng halaga ng pera ngayon kumpara noong base year na 2018. Noong Disyembre 2025, ang naitalang CPI ay 135 pesos and 30 centavos at 134 pesos and 30 centavos naman noong Enero 2025. Sa kabilang dako, ang purchasing power of peso o PPP nitong Enero 2026 ay bumaba sa 0.73.
or 73 centavos mula sa 0.74 o 74 centavos noong Disyembre 2025. Ang PPP ay isang indicator na nagpapakita kung magkano na ang halaga ng 1 peso ngayon kumpara noong base year na 2018. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari rin itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito po nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa lalawigan ng Marinduque sa buwan ng Enero 2026. Ang Philippine Statistics Authority, Marinduque Provincial Statistical Office ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference na ito tungkol sa inflation sa ating lalawigan. Salamat at magandang hapon.